we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Presyo sa bugas sa Agdao Public Market sa Davao City nagpabilin gihapon nga taas. Samtang Department of Trade and Industry dunay tip sa mga consumer sa nagapadayong pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Imbes nga bugas, kamote na lang usa ang gipalit ni Emily isip alternatibo sa bugas dinhi sa Agdao Public Market sa Davao City. Sa 38 pesos niya nga gibayad, nakapalit na kini og hapit usa ka kilo nga kamote. Taas man gud daw kaayo ang presyo sa bugas. Pwede ka dili mag-rice, kamutin na lang. Or saging. Mahal po ang bugas. Sa price monitoring sa Department of Agriculture 11, adunay 3 pesos nga pagsaka sa presyo sa kada kilo sa bugas. Dinhi sa Agdao Public Market, ang locally produced nga bugas nasa 44 ngadto 48 pesos ang kilo. Samtang ang imported nga premium milled rice mapalit na sa 51 pesos ang matag kilo. Gani Huwebes sa buntag, duna na say presyo sa bugas nga niabot na sa 55 pesos ang matag kilo. Ang retailer nga si Rose, ikapila na nag-ilis og signage sa presyo sa iyang baligya nga bugas sulod lang sa usa ka adlaw. Kay ang mga customer nagareklamo gyud sa sa ilang sa karon lahi daw ang presyo, pagkaugma lahi na pod. Mo na ikuan sa bugas, paglibog ay ko kada adlaw nagay ko magsigtuyok-tuyok dito asa takitag barato. Sumala sa Department of Agriculture 11, gawas sa nihit ang supply tungod sa bag-uhay lang nga pagsugod sa harvest season. Dili sabdungan ang pag-harvest sa mga bugas. Rason nga wala paghihapon na sinati ang pag-ubos sa presyo ni ini. Dili sa matud papaigo ang local produce sa rehiyon aron mahatag ang demand sa bugas sa taga Davao Region. Busa kinahanglan gyud nga balansyon ng supply gikan sa local ug mga imported nga bugas. Dugang pa ni ini nga nagkasamot pa ang nagkamahal nga presyo sa krudo. Gitinguha o gisiguro sa Department of Agriculture sir nga sufisyente ang ato ang bugas i-complement, dunay complementation sa local production nato o katong na-import nga bugas para lang makakaon ang ato ang mga constituents no sa respective area nato na diri sa Davao Region. Hinuon dunay sugyot nga healthy alternative sa bugas ang Department of Trade and Industry. Maybe we can also check no on some of the cheaper alternatives. Depende karon no kung unsa ang gusto sa isa ka konsumante. No, we are not saying na better ang other ang alternatives, but if hiyang din kayo doon, then why not? Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gawa sa presyo sa bugas, dugang pasakit na sab sa bulsa sa mga taga General Santos City ang pagsaka sa presyo sa managlahing klase sa gulay. Gani dunay mga gulay nga kapin 70 pesos gayud ang giusbaw sa presyo sa matag kilo. Ano yung report ni Abby Caballero? Dinhi sa alunan bagsakan sa General Santos City, nagakumpra og gulay ang mga retailer sa syudad. Daghan ang gapalit dinhi, sanglit barato daw ang presyo. Apan nagkapin usa ka semana na nga hinay ang palit, sumala sa mga mamaligya ay tungod misaka ang presyo sa mga gulay. Nihit matud pa ang supply karon tungod sa taas sab nga demand. Hinay kay sa kamahal sa presyo. Nga di man ta kakuan kay gikan sa farmers mahal na ba kay nagkargada ang Manila. Ang lettuce anaa sa 40 pesos ang gisaka sa presyo matag kilo. Iti lang ako naagi ma'am, 90 karon nag 120 na. Isaka daw sa Bukidnon ma'am kay nagloading ang Manila. Samtang ang cauliflower nga 120 pesos per kilo kaniadto karon 170 pesos per kilo na.
Ang broccoli 110 to 120 pesos per kilo kaniadto, karon 190 pesos na matag kilo. 70 pesos lang per kilo kaniadto ang Japanese cucumber, 95 pesos per kilo na kinikaron. Ang chicharo inay 80 pesos per kilo, 120 pesos per kilo na. Gikan sa 70 pesos per kilo nga carrots, miabot na kinikaron sa 100 pesos per kilo. Busa, ginagmay na lang usa ang ginapalit nga gulay sa retailer nga si Heidemar. Gamay na lang makumpra kay mahal mang gulay. Una tagpulo karon 5 na lang. Tungod matod pa sa kahinay sa palit, ang ubang stock sa mga mamaligya ay nadaot na. Daot ang uban ma'am tungod sa kamahal niya, hinay ng palit ba. Kay syempre ang customer mahalan pod. Mo na karon nangalabay jud ang uban, lugi pod mi. Hinuon lauman matod pa ang pag-ubos sa presyo sa maong mga gulay kung paigo na ang supply. Samtang walay natalang pag-usbaw sa presyo sa mga lamas sa bagsakan sa Jensen. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ginatun-an karon sa Cagayan de Oro City Council nga malakip ang mga bao-bao o tri-cab sa local public transport plan sa syudad. Butang nga gikalipay sa mga bao-bao drivers apan mialma ang ubang motorela drivers sa mong plano. Ani ang report. Ginatun-an karon sa Cagayan de Oro City Council ang posibilidad alang sa mga bao-bao o tri-cab nga makabiyahe sa syudad. Sumala ni Councilor Aga Suwan, ilang ginatun-an ang paglakip sa mga bao-bao sa Local Public Transport Plan o LPTRP sa syudad aron masulbad ang problema sa bao-bao operators o drivers. Tumong niini nga maligal ang ilang operasyon ug layo sa kabalaka nga madakpan. Mahatagan nato sila og source of living. The source of living issue, also a need for transportation. So we hit multiple birds with one stone. Usa sa mga posibleng senaryo nga tugutan ang mga bao-bao nga gamiton ang rightmost lane apan ginatun-an pa kini sa komitiba. Sanglit ginatun-an karon sa Cagayan de Oro City LGU ang pagtugod sa mga bao-bao nga makadagan sa syudad ug makakuha og pasahero. Atong gikuha ang reaksyon sa mga bao-bao drivers ingon man sa mga posibleng maapektuhan nga motorela drivers. Kami sir, dili gyud mo sugot ana nga mo kompetensya bao-bao sa mga kay maglisod na may paginabuhi karon kay tuod sa kamahal sa bugas. Dili na pwede sir. Kay maglisod mo gid among panggod pagbiyahe na karon nga manulod na mga sila kugon gani. Ang mga bao-bao na kung tagaan sila kuan na mo pick up na din na unsaon mong pagkuan ni pangmasayro ani. Apan alang sa mga bao-bao drivers, andam silang maghulat aron maplastar sab ang ilang pagpanginabuhi. Pasalamat ya po mi. Okay, nga tagaan mi nila kay maginabi gid lisod kay karon ang panahon, bahal pambugas. Niya nga among pangita, ginagmay lang, naginuton pa sa RTA. Yay kayo. Eh, doon na panginabuhi na po, bang pamugas ginagmay. O daw salamat naman sa gobyerno sa Cagayan de Oro. Karon, padayon pa ang paghisgot sa mong sugyot sa komitiba sa transportasyon. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagpabilin ang pagbaha sa daghang lugar sa Zamboanga City atol sa kusog nga mga pag-ulan nga nasinati sa syudad. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara halos 500 ka magbanay nga gikan sa 9 ka mga barangay sa Zamboanga City ang apektado sa baha gumikan sa nasinating kusog nga pag-ulan. Subling gibaha ang pipila ka mga lugar sa Zamboanga City gumikan sa kusog nga pag-ulan Miyerkules sa gabi. Gani kining kalsada daw dagat na diyang gibaha. Busa hinay-hinay sa paglatas sa maong dalan ang mga sakyanan. Dunay ubang motorista nga gituklod na lang ang ilang tricycle tungod sa taas nga tubig baha. Nabalakasab ang mga residente sa Zone 4 Barangay Maasin human gibaha ang suba nga gikonsidera nilang uga o dry river. Matod sa tala sa City Social Welfare and Development Office, ana sa 480 ka magbanay gikan sa 9 ka mga barangay sa syudad ang naapektuhan sa pagbaha. Mao kini ang mga barangay sa Ayala, Talisayan, Pasunangka, Malagutay, Santa Maria, Kabatangan, Tumaga, San Roque ug San Jose Guso nga gibaha na sab human lang sa pipila ka adlaw. Mao kini karon ang sitwasyon dinhi sa Nieves Drive, Barangay San Jose Guso. Gibaha na kining lugaran niadtong Sabado og wala pa na gani nang ubas, gibaha na sab. Mao kini karon ang problema sa mga residente dinhi sa lugar. Look at the situation ngayon, mas marami
Kasi like sa Maseg do Sur, the same number of families. Yung malapit sa airport na nag-stay and those near the school. So yung sa may Gulayan, especially those in the malapit sa Armor Village. Armor Village. Opo. Na, tinatodol anyo, bata ulan, kain kakatago aki. Ansi na katsidya mo kung anaki problema na kami undi anda. Sumala sa barangay, ang pagbaha gumikan sa mga nagagubang riprap sa suba hinungdan sa pag-overflow sa tubig sa mga kabalayan. Hinuon walay natala nga nasamdan o namatay sa pagbaha. Giapod-apuran na sa CSWDO ug hinabang ang mga apektadong residente. May mga riprap nga nagkulaps unya wala pa jud na ayo. Mao to nga sa na dungagan pag yun, mo tong daghan na kay mga riprap mga areas nga nag-collapse. Nag-request na po mi kay ang riprap mo din naigikan sa city, naigikan sa Kaap. So yung sa Kaap nagpasulat namin sa ilaha, ingon na po sila nga ilang ayuhon lang daw. Ang sa city po kabalo na din sila. Gumikan sab sa daot nga panahon, gisuspendido sa lokal nga kagamhanan ang klase sa tanang level sa syudad. Ang natanggapin ngayon may bigas. Bigas. Laking tulong na yan, ma'am. Oh, malaki na. Matod sa Pag-asa, hanging habagat ang hinungdan sa mga pag-ulan sa syudad. So usually kapag may southwest monsoon tayo na tumatama, especially kapag apektado ito yung isang area, nagdadala ito ng mga pag-ulan from light to moderate to at times magiging heavy. Sara, sa karon pipila ka parte na lang sa Barangay San Jose gusto ang padayong nalubog sa tubig baha. Busa padayon ang pagpahigayon og monitoring sa mga personahe sa CDRRMO ug CSWDO sa mga apektadong residente sa maong barangay. Sara. Okay, dagang salamat ug amping mo diha, Efren Mamak. Dunay nasiplatan nga low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility dapit sa Luzon. Samtang hanging habagat ug localized thunderstorms ang magpaulan sa pipila ka bahin sa Mindanao. Sumala sa Pag-asa, ubos sinuon ang tsansa nga mahimong bagyo ang low pressure area ug trough niini ang makaapekto sa panahon sa extreme northern Luzon. Samtang hanging habagat ug localized thunderstorms ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, gipaabot ang mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Barm ug Soc-Sargent. Dunay tsansa sa kusog nga ulan. Busa mag-andam sa posibleng pagbaha o pagdarhili sa yuta. Tungod sa mga nasinating pag-ulan o pagbaha sa Zamboanga City, gipakusgan pagbalik sa City Health Office sa pakigtambayayong sa Red Cross ang kampanya Batok Leptospirosis. Nagpahigayon og health caravan ang mga personahe sa City Health Office o Red Cross Zamboanga City Chapter sa mga barangay nga gibaha sama sa barangay Tugbungan ug San Jose Guso tungod sa way puas nga pag-ulan aron tutukan ang kampanya Batok Leptospirosis. Nagapod-apod sila og prophylaxis, naghatag sab sila og tetanus toxoid vaccines. Lakip din ang information drive aron adunay kaalam ang publiko mahitungod niining sakit. Panawagan sa City Health Office nga ang mga mitugsaw sa tubig baha nga mudangop sa mga barangay health center aron mahatagan og tambal Batok Leptospirosis nga usa ka sakit nga gikan sa hugaw sa hayop sama sa ilaga. Kiay, I love you, Kadayawan, Kadayawan, Kiay, I love you, Kadayawan. Gikoronahan na ang hiyas sa Kadayawan 2023 sa Davao City kagabi. Samtang gipahigayon sab ang dula Kadayawan sa 11 ka tribo sa syudad. Kining tanan, kabahin gihapon sa mga aktibidad sa 38th Kadayawan Festival sa Davao City. Atong sayro ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, na piling hiyas sa Kadayawan 2023 ang law student kagikan sa tribong Bagobo Klata. Samtang nagtigisab sa IP ug Moro nga games kining matag tribo sa dula sa Kadayawan 2023. Gipasundayag
Matod sa matag hiyas candidates gikan sa 11 ka ethno-linguistic tribes sa Davao City ang ilang unique identity. Pinaagi sa ilang tradisyonal nga kasuotan ug ang pag-perform sa ilang tradisyonal nga sayaw ato sa Coronation Night sa hiyas sa Kadayawan 2023 nga gipahigayon sa RMC Petrogaz Arena. Gisukod ang katakos sa matag kandidata sa pagtubag sa pangutana kalabot sa kamahinungdanon sa pagsaulog sa Kadayawan Festival. Panaghiusa sa tribo, luyo sa managlahing gigikanan ug ilang pamaagi sa pagpanalipod ug pagpadayon sa kultura sa IP ug Moro isip hiyas sa Kadayawan. Hiyas sa Kadayawan is a great avenue for us to show not only our strength as a tribe, but only to show as a woman that we are powerful, that we have a voice. Sa ulahi, gikoronahang hiyas sa Kadayawan 2023 ang hiyas sa Bagobok Klata nga si Christine Claire Tar kinsa usa ka law student. Hiyas sa Paragiusa 2023 si Johanna Sultan sa Bangsa Maranao ug hiyas sa Kalambuan 2023 si Althea Asnawi sa Bangsa Tausug. Gilasab nga hiyas sa Kaliwatan 2023 kung Tribal Gems ang 8 kaubang hiyas candidates. Ang akong tribo mamo mo ang kailangan jud og immediate concern karon, and kabalo ko nga kung dili ko mag-action karon kanus apa og kinsa man. Samtang gipahigayon sab ang Dula Kadayawan nga gisalmutan sa 11 ka nakadaiyang tribo sa Davao City. Lakip dinhi ang dula nga pana kung asa ang makadaog kinahanglang dunay pinakadaghang igo sa puso sa saging. Mao ning gamit namo dito sa bukid pagpanguha og mga langgam mga wild animals. Tuduan ako sa akong papa nako nga niya na pinamakuan gamit sa mga mao ni ang mga pana gamiton sa mga unsa nga padito ka sa mga lasang. Sa dula nga sulupot, tayhupon ang stick nga kawayan sa tinguha nga maigo ang target gihapon nga puso sa saging. Nagtigisab ang mga representante sa tribo sa dulang bubuntog ug uban pa. Sara tungod kay holiday sa Kadayawan karong adlaw, ubay-ubay gayud sa mga kapuso ingon man sa mga bisita ang niadto dinhi sa tong Kadayawan Cultural Village aron nga makahulagbay ug makasaksi sa cultural performances sa matag tribo. Ug unya mga kapuso, alas 6 karong gabi dunay pagayon nga kasika sa Kadayawan sa San Pedro Square kung asa masaksihan sab ang mga cultural performances gikan sa mga performers sa Mindanao. Ug mga kapuso, agig pakugduyog sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug sa tong kapusong estasyon sa Kadayawan Festival dunay pagayon nga Kapuso Mall Show ugmang adlaw kana August 19 Sabado sa Quezon Grand City Gate. Kauban nato dinha ang ato mga Kapuso stars sa Royal Blood nga sila Kapuso Primetime King Dingdong Dantes, kauban sab si Dion Ignacio ug Lian Valentin alas 4 kana sa hapon mga Kapuso. Samtang tuloy-tuloy na ang atong kalingawan pagka August 20 adlaw Domingo, mga Kapuso, makauban sab nato sa Kapuso Mall Show sa Abriza Malls o Ayala Malls Abriza alas 4 gyapon sa hapon. Ang atong mga Kapuso sa TikTok clock nga sila Kuya Kim Atienza, Jason Gainza, Pokwang Rabia Mateo og Faith Da Silva. Alas 4 gyapon kana mga Kapuso sa hapon. Og syempre no, sa matag tuig atong ginahimo agi pakiduyog sa Pamulak sa Kadayawan duna tay ipahigayon nga special live coverage. At ang mga Kapuso, ang GMA Regional TV 1 Mindanao special coverage sa 38 Kadayawan Festival nga magsugod mga Kapuso alas 7 sa buntag via live stream sa www.gmaregionaltv.com, ingon man sa Facebook page sa GMA Regional TV ug airing pod sa Free TV sa GMA Channel 5 Davao gikan alas 9 sa buntag. Mga Kapuso, atay ka na ang mga events sa GMA Regional TV sa Kadayawan Festival. Sara. Okay, dagang salamat ug happy Kadayawan Festival sa atong mga kapusong Dabawenyo. Dagang salamat, RG Relator. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Social media content creator o drag queen Pura Luca Vega gideklarang persona non grata sa syudad sa Cagayan de Oro
Nauyunan sa tanang konsehal o gideklara persona non grata sa Cagayan de Oro City ang social media content creator o drag queen nga si Pura Luca Vega o Amadeus Fernando Pagente. Kinihuman ang viral video nga gihimo niya nga daw nakasuot og sama kang Hesukristo o gasayo sa tugtog nga remix sa Ama Namin. Among video sigon sa mga konsehal o sa kapagpakita sa walay pagrespeto o gibugal-bugalan ang pagtuong Kristiyano. Naila ang Cagayan de Oro City nga usa sa mga lugar nga ginadagsa sa mga deboto matag Enero tungod sa debosyon niini sa itom nga Nazareno. Usa ka 1-year-old nga baby girl sa Digo City, Davao del Sur ang patay human matud pa gipaak og ulahipan. Ani report ni Argil Relator. Malipayong bata ang usa ka tuig nga si baby Hyacinth Red de Leon nga taga Barangay Roparan, Digo City. Apan kalit lang matud pa nihubag ang liog niini niadto nila baying Huwebes. Wala nagilak-kilak lang na siya niya, wala lang may pagka madala raman sa lingaw-lingaw no. Ako nagkuhanan sa bata nga nanay ni kuan diri gani nihubag nga gamay lang. Nagdahom ang kabanay nga alam pinig ang ipaak sa bata. Busa gidala una nila kini sa Manambalay. Nagadako matud pa ang hubag, busa adlawng Sabado gidala na nila kini sa ospital. Nga ang nurse niya siya po diha po sa kuan sa Katri. Na mo no to diha na ni gawas tong ulahipan. Asa ni gawas na? Sa dalunggan makato siya gikan kay sa ubos naman sa ilawom naman ako nakitaan siya. Nya puti baya ang hapin sa kuno na sa Katri nya asang kuan sa online niya puti. Di klaro kayo siya jud. Nakabsan sa kinabuhi si baby Hyacinth niadtong Lunes sa Udto. Wala pa ipagula ang kumpirmasyon ang ospital kung centipede ba gayod ang hinungdan sa kamatayon sa maong baby. Apan sa death certificate sa bata, nakalati niya septic shock, secondary to infected wound, head and neck, anaphylaxis o severe allergic reaction sa allergen nga pwedeng sa pinaakan sa insekto ang immediate cause of death sa maong pasyente. Sumala sa Pedro, Davao del Sur, posible ang gibutyag sa kabanay sa namatayang baby kung napaakan kini sanglit venomous o dunay la ang centipede. Venomous sila but din dili gyud as in makapatay og tao outright. Kung daghan siguro mo paak sa imo, actually na sila binom. Pero kung normal nga tao as adult na siya, dili siya fatal tungod kay namatay immune system. Unlike kung katong mga babies, ang babies dili pa man kayo develop ilang mga immune system. Possibly gyud to siya. Nagpahimangno ang Digo City Health Office nga kung dunay mamatngunan nga pinaakan sa insekto sa lawas, gilayong pakonsulta sa doktor. Dapat i-observe jud nato tong site kung asat do napaakan. So ang insect bite site. So if ever na nay unusual swelling, so kung mas mudako siya, pula kaayo, hubag kaayo, so dapat as caregivers, as parents, we need to be vigilant. So kung dili gani siya usual na reaction sa skin, ipa-check jud dayon og doktor. Kinahanglan matud pa ang limpyo nga palibot aron malikay sa bisan unsang klase sa insekto. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Pero si ate yan kuan pagtulos ko. Mag-amahan patay human mi bangga ang ilang gisakyang motorsiklo sa usa ka truck sa Pagadian City. Dead on the spot ang mag-amahan nga sila Juan Ondaluk, 61 anyos, o Rene Ondaluk, 17 anyos, kinsa mo'y nag-drive sa motor. Human mi bangga sa kasugat nining truck sa Barangay Lower Sibatang sa Pagadian City. Migawa sa investigasyon nga dunay gilikayang lubaong sa kalsada ang motorsiklo. Hinungdan nga mibangga kini sa truck ug nalagpot ang mga sakay sa motor. Batud pa wala kuno'y suot nga helmet ang maong mga biktima. Nasa ransab nga gikan matud pa sila sa lubong ug pauli na dihang nahitabo ang disgrasya. Hinuon nagkahusay na matud pa ang banay sa mga biktima ug driver sa truck. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Gisuspindi na ang permit to carry firearms outside of residence sa Davao Region. Kinisubay sa kasaulugan sa 38th Kadayawan Festival. Adi ang report ni John D. Esteban. Sa sulat nga gipadala gikan sa National Headquarters sa Philippine National Police, giaprubahan na ang request sa Police Regional Office 11 kalabot sa suspensyon sa permit to carry firearms outside of residence sa Davao Region. Kinisubay sa kasaulugan sa 38th Kadayawan Festival. But pasabot, bawal magbitbit o magdaladala og mga armas bisan pa og sakto kini sa dokumento. Nagsugod ang suspensyon sa permit to carry firearms outside of residence karong adlaw Agosto 18 ug matapos sa Agosto 25. Exempted sa maong suspension ang mga law enforcer. Sumala sa Davao City Police Office nga pinaagi sa maong suspensyon mapugnan ang firearm-related incidents ato sa kasaulugan. Mapugnan nato ang katong mga tao nga nagadala-dala og kanang armas nga gamiton sa sa illegal. Gidugangan sab ang checkpoint sa Davao City aron masiguro nga walay makalusot nga magdala og pusil. Gidoble pa nato ang seguridad pinaagi sa pagkandak og kanang 24 hours checkpoints in every areas nga kailangan og kanang presence sa ato ang PNP. Sa karon wala pay misupak niini apan ang madakpan mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 10591. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Alright mga kapuso, sa ato mga kapusong Dabawenyo, agig pakigduyog sa GMA Regional TV, dunay nagkariyang aktibidad nga ipahigayon karong Sabado ug Domingo alang sa kulminasyon sa 38th Kadayawan Festival ang inyong kapusong estasyon. Mga kapuso, dunay mall show nga ipahigayon sa Gaisano Grand City Gate Mall sa Buhangin, Davao City. Kauban ang cast sa Royal Blood nga sila si Dion Ignacio, Lian Valentin ug si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa alas 4 sa hapon kana mga kapuso. Samtang sa Domingo, ang host sa TikTok Clock nga sila si Pokwang, Kuya Kim Atienza, Faith Da Silva, Rabia Mateo ug Jason Gainsa ang buhatag kalingawan at gyapon sa Kapuso Mall Show sa Ayala Malls Abriza sa Davao City sa alas 4 sa hapon. Samtang atangi ang special live coverage sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa pamulak sa Kadayawan nga kabahin sa 38th Kadayawan Festival culminating activities karong Domingo. Magsugod ka na mga kapuso, alas 7 sa buntag ang live streaming pinaagi sa social media pages sa GMA Regional TV ug pagka alas 9 sa buntag, live kita sa GMA Channel 5 Davao, tibuok puwersa sa GMA Regional TV 1 Mindanao mga kapuso, muhatod sa inyo sa pinakauling update sa pamulak sa Kadayawan sa 38th Kadayawan Festival sa Davao City. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.